political will ni President Bongbong Marcos. Matindi, kakaiba, at nagulat ang lahat ng nakakaintindi kung ano ang political will na siyang kailangan ng mamamayan sa isang liderato, sa isang pangulo, lalo na kay Pangulong Marcos. Ito kasi ang naging tugon sa tingin ko, sa aking pong opinion at interpretation. Ito ang tugon ng Pangulo sa matinding pamimersonal at paninira sa kanya na kung sino-sino dyan. Yung kanyang ipinakita ang political will. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kumpare, walang kapartido, basta may problema at sabit sa korupsyon, pananagutin. Ganun po yan. At pagpapatupad ng batas. Bago itong issue ng korupsyon, yung pagpapahuli kay Kibuloy, pagpapatupad ng batas, pagpapahuli kay Duterte, pagpapatupad ng batas, parte ng political will at matatag na liderato ni PBBM. Sa aking opinion, nasundan ngayon. Dahil nung sinabi po ni Pangulong Marcos noong July 28 sa State of the Nation Address, SONA, na mahiya naman kayo dahil nga ho sa korupsyon, matinding political will yun. Kasi nilahat niya sa harap ng bulwagan ng Kongreso, mga congressman, senador, kontraktor, VIP, speaker at Senate President. Mahiya naman kayo. Matinding political will yan. Nasundan yan tuloy-tuloy. Investigasyon, kahit sinong mapangalanan, kakasuhan. Kahit yung kanyang pinsan, malapit na sa kanyang pamilya na parang kapatid niya, dating Speaker Martin Romualdez, under investigation. Kaibigan niya, dating Senador Chis Escudero, at yung iba pang mga Senador Villanueva, Jingo Estrada, Villar, okay, at kung sino-sino pa. At ang isa kong matindi, ito kumpareng buo, si Senador Bong Revilla. Kandidato sa alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos nitong nakaraang eleksyon lang ng Mayo. Okay? Mga anak ni Senador Revilla nung ikasal, ang ninong ay si Pangulong Marcos noong 2022. Nabanggit ko na yun dati. Pero wala yan. Pinairal niya political will, kahit magkukumpare, kahit magkakaibigan, kahit magkakasama sa Senado dati. Sandali, may problema kayo, managot kayo sa batas at sa mga Pilipino. Yan po ang matapang na liderato, kailangang liderato ng mamamayan. Hindi sa salita, kung hindi sa totoong gawa. Yan po ang description ng channel na ito at ng inyong lingkod. Natural lang, expected natin, ang hindi maniniwala dito, yung nasa grupo ng mga destabilizer, anti-Marcos. Pero kung matino kang Pilipino, may pagmamahal sa bansa at sa pera, at alam mo ang good governance, maniniwala ka sa sinasabi kong political will ni Pangulong Marcos. Matapang, handang isakripisyo ang lahat para sa katotohanan at katarungan sa mga Pilipinong pinagnakawan ng mga corrupt government official. Ganong katindi. Kahit nilait-lait ang pamilya, kahit sinaraan ang pamilya ng personal, pati ang kanyang anak, asawa, lahat, hindi sinatinan. Pinairal niya kung anong dapat gawin. Implementation ng batas, rule of law. Sagasaan, ang dapat sagasaan. Giba, ang harang giba. Ganun ang description natin. Kaya, inuulit ko madalas kasi akala nila ako ay konektado kay Pangulong Marcos, konektado ako sa Malacanang. Hindi po. Hindi ako taga-gobyerno. Ito'y aking sinasabi at aking binibigyan ng opinion at analysis. Kasi from day one po, tumulong ako sa administrasyon, voluntary. Walang kapalit kahit ano. At kahit anong bagay pwede natin talakayin at sabihin ko sa inyo ng harap-harapan, real talk. Kasi wala naman tayong itinatago sa kanila. Dahil yan naman ang totoong ginagawa.
yung sinabi nilang mahina si Pangulong Marcos, nagkamali sila. Walang mangyayari sa gobyernong ito, nagkamali sila. Dahil nga, lahat ng kanilang paratang at sinabi, kabaliktaran sa gawa, hindi lang sa salita ni Pangulong Marcos. Ano pong inyong masasabi yan? Okay? Sunod na ating pag-usapan. Okay? Naku, Revilla at Remulla at Revilla. Alam mo itong dalawang pamilyang ito, malaking partido ito at malaking pamilya ito sa Cavite. Kahit nung araw pa. Si Boyong Remulla, anak ito ni Governor Johnny Remulla. Yung dating gobernador ng Laguna sa matagal ng panahon ng dating Pangulong Marcos Ferdinand Marcos Sr., father ni Pangulong Marcos ngayon, Jr. Yeah? Si Ramon Bong Revilla o Jose Bautista. Ang tunay na Jose Bautista at Ramon Revilla ay yung dating senador. Si Anting-Anting. Ramon Revilla Sr. Anak nito, si Ramon Revilla Jr. Baka malito kayo, ang daming pangalan. Ang totoong pangalan nila, Jose Bautista. Yung Jose Bautista, yung Ramon Sr. Itong si Bong Revilla, Jose din yan. Bautista po yung mga yan. Hindi ko alam kung baka kamag-anak po kayo itong mga ito kasi yung side ng mother ko, father ko, Bautista, baka kamag-anak ko pa itong mga ito. Anyway, nabagit ko lang. So, original na pareho yung Marcos noong araw. At magkaibigan ng Remulla at Revilla sa lalawigan ng Cavite. Nagpapalitan lang siya dyan, governor, vice governor, di ba? Congressman, sila hindi sila naglalaban-laban sa local politics. Pero ang kakaiba ngayon ay si Boyeng, ginawang ombudsman na nag-iimbestiga at nagpapail ng kaso. At si Revilla, isa sa kanilang kakasuhan. Katulad din ng Bilyar. Ang Bilyar at Cavite, magkatabit bahay lang yan eh. Las Piñas, Cavite, at maraming business ang mga Bilyar sa Cavite. Housing, kung ano-ano mga project na niya sa Cavite. Dami yung negosyo ng mga Bilyar sa Cavite. Pero, ang ombudsman, nag-iimbestiga rin kay Revilla at saka kay Bilyar. Yan ang political will din. Kasi sumusunod si Remulla sa political will ng Pangulo. Kung anong ginagawa ng Pangulo at gustong mangyari ng Pangulo, susunod ang ombudsman, susunod ang DOJ, susunod ang lahat yan. Kasi taong bayan ang binibigyan ng proteksyon. So sana po ay huwag masamain nung iba na ito ay personalan ng hindi po. Ito ay paghahanap ng katotohanan, katarungan. Justice for all Filipino people na siyang may-ari ng pera. Katarungan din para sa mga akusado. Kung walang ebidensya, di makakawala kayo. Pag may ebidensya, di kalaboso kayo. Kaya nga rule of law, binibigyan ng due process. So ano po inyong masasabi dyan? Real talk, issue, paki-like and share po. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mawala dito sa channel na ito. Ikalat nyo sa lahat ng Pilipino sa buong mundo at nang makadagdag tayo ng kaalaman. Hindi naman tayo nagmamagaling. Ang mahalagay na ibibigay ko sa inyo ang mga ganitong klase mga paliwanag para magkaroon kayo ng idea. Hindi po ba? Di ba?